Sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balete, sa gilid ng daan, naninirahan si Mateo. Isang lalaking halos hindi na matukoy ang edad dahil sa lalim ng mga guhit sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay tinadtad ng araw at alikabok. Ang kanyang buhok ay magulo at naninilaw sa dumi at pawis. Ang kanyang damit ay manipis at kupas. Tila ba ilang taon nang hindi napapalitan. Sa maghapon, makikita siya sa bangketa, nakaupo sa isang lumang karton, hawak ang lata na nagsisilbing sisidlan ng limos. Ngunit hindi siya tulad ng ibang pulubi na agresibo sa paghingi. Tahimik lamang siya, nakatungo, para bang sanay na sa pagtanggi ng mundo. Hindi niya ikinahihiya ang kanyang kalagayan, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat matang tumitingin sa kanya na tila siya'y isa lamang anino sa kalsada. May mga nagsasabing dati raw siyang may pamilya. May mga nagkukwentong may bahay at maliit na hanapbuhay siya noon. Ngunit ang mga alaala ni Mateo ay parang ulap na nilamon ng hangin. Ang malinaw lamang sa kanya ay ang isang gabing nawala ang lahat. Ang sunog, ang sigawan, at ang katahimikang sumunod. Simula noon, wala na siyang tinawag na tahanan. Tuwing gabi, bumabalik siya sa ilalim ng puno ng balete. Iyon ang kanyang kanlungan. Iyon ang nag-iisang lugar na hindi siya itinataboy. Ngunit ang puno na yon ay hindi pangkaraniwan. May kakaibang lamig sa paligid nito kahit tirik ang araw. Sa gabi, may mga matang tila nagmamasid mula sa kadiliman. May mga yabag na hindi maipaliwanag. Maraming dumaraan ang umiiwas sa lugar na yon. May mga bulong tungkol sa kapre, isang higanting nilalang na naninirahan sa matandang balete. Si Mateo ay nakarinig na ng mga kwento, ngunit sa kanyang kalagayan, ang takot ay isang luho. Mas nakakatakot ang gutom kaysa sa mga aninong hindi nakikita. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang karton, ramdam niya ang kakaibang presensya. Ang hangin ay tila biglang tumigil. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw. At ang paligid ay nabalot ng mabigat na katahimikan. Unti-unti siyang napamulat. Sa harap niya, ilang hakbang lamang ang layo. May isang napakalaking anino. Hindi malinaw ang mukha, ngunit sapat ang liwanag ng buwan upang makita ang hugis nito. Matangkad, malapad ang balikat, at may hawak na tila isang mahabang tabako. Hindi sumigaw si Mateo. Hindi siya tumakbo. Sa halip maran siyang bumangon at naupo. Kung ikaw man ay multo o anuman, mahinahon niyang sabi, wala ka nang makukuha sa akin. Tahimik ang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, may malalim na tinig na umalingaw-ngaw. Hindi sa hangin, kundi tila sa kanyang dibdib mismo. Hindi ako dumating upang kumuha. Napalunok si Mateo. Hindi niya mawari kung guni-guni lamang ba ito ng pagod o may katotohanan ng kanyang nasasaksihan. Ano ang kailangan mo sa isang tulad ko? Tanong niya. May bahagyang paggalaw sa anino. Ikaw ang napili. Napatawa si Mateo. Isang tuyong tawang walang saya. Pinili? Ako? Wala akong halaga. May puso ka. Tugon ng tinig. At iyon ang higit sa kayamanan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang init na dahan-dahang bumalot sa kanya. Mula sa anino, may kumislap na bagay na bumagsak sa lupa sa kanyang harapan. Isang singsing. Hindi ito pangkaraniwang alahas. Ang metal nito ay tila gawa sa pinagsamang ginto at tanso. Ngunit may bahid ng maitim na kinang. May nakaukit na simbolo sa ibabaw. Hindi pamilyar na marka na tila gumagalaw kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Isuot mo, sabi ng tinig. Nag-alinlangan si Mateo. Ano ito? Isang pagkakataon. Dahan-dahan niyang dinampot ang singsing. Mabigat ito para sa maliit na bagay. Ngunit habang hawak niya ito, naramdaman niya ang kakaibang tibok, parang may sariling pulso.
May kapalit ba ito? Tanong niya, sapagkat alam niyang walang bagay na ibinibigay ng walang hinihingi. Matagal ang katahimikan. Ang kapalit, wika ng tinig, ay kung sino ang pipiliin mong maging. Bago pa makapagsalita si Mateo, naglaho ang anino. Parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng balete. Tinitigan niya ang singsing. Sa loob ng maraming taon, unang beses niyang naramdaman ang pag-usbong ng isang bagay sa kanyang dibdib. Hindi takot, hindi lungkot. Pag-asa. Marahan niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, parang may dumaloy na init mula sa kanyang kamay patungo sa buong katawan. Ang kanyang paningin ay luminaw. Ang kanyang pakiramdam ay nagbago. Tila may pintuang nabuksan sa isang daigdig na hindi niya pa nararana. Ngunit hindi niya alam na ang singsing na yon ay hindi lamang susi sa kayamanan. Ito rin ay susi sa pagsubok. Sa unang liwanag ng umaga, magigising si Mateo na hindi na tulad ng dati. Ang kanyang kapalaran ay magsisimula ng umikot at kasabay nito, ang mga mata ng mundong hindi nakikita ay magbabantay sa bawat hakbang niya. At sa ilalim ng puno ng balete, may mga aninong muling kikilos. Nagising si Mateo sa kakaibang pakiramdam. Parang ang kanyang katawan ay mas magaan at ang kanyang isip ay mas malinaw kaysa sa nakasanayan niyang paggising na may kasamang kirot at pagod. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng balete, ngunit hindi iyon ang una niyang napansin. Ang una niyang napansin ay ang singsing. Naroon pa rin ito sa kanyang daliri. Sa loob ng ilang sandali, inisip niyang baka panaginip lamang ang lahat. Marahil ay dala lamang yun ng gutom at pagod. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang kamay, may bahagyang pag-init na dumaloy mula sa metal patungo sa kanyang balat. Banayad ngunit malinaw. Hindi ito panaginip. Tahimik ang paligid. Wala ang anino ng higanting nilalang. Wala ang malamig na presensyang naramdaman niya kagabi. Tanging ang mga karaniwang tunog ng umaga, mga naglalakad na tao, mga sasakyang dumaraan, at ang mahinang pagaspas ng hangin. Tumayo siya at inayos ang kanyang sarili. Ang kanyang damit ay pareho pa rin, luma at kupas. Ang kanyang karton ay naroon pa rin, walang nagbago. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang may nagbago. Lumakad siya patungo sa bangketa kung saan siya madalas umupo upang manglimos. Tahimik siyang naupo at inilagay ang lata sa harap niya. Makalipas ang ilang oras, iilan lamang ang naghulog ng baryang, halos hindi sapat para sa isang pandesal. Nasanay na siya sa ganitong takbo ng araw. Ngunit ngayon, may kakaibang pag-iisip na gumugulo sa kanya. Isang pagkakataon. Naalala niya ang sinabi ng tinig. Kung ito man ay mahiwagang bagay, paano ito gumagana? Kailangan ba niya itong kausapin? Kailangan ba niyang humiling ng malakas? Hindi siya sanay sa paghingi ng higit pa sa limos. Ngunit ang gutom ay matagal na niyang kasama. At ngayon, mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Mahinahon niyang hinawakan ng singsing. Kung totoo man ang kapangyarihan mo, bulong niya, hindi ko kailangan ng palasyo. Hindi ko kailangan ng ginto. Gusto ko lamang ng pagkain ngayon. Walang nangyari sa loob ng ilang segundo. Napabuntong hininga siya. Marahil ay nababaliw lamang siya. Ngunit maya-maya, may isang lalaking nakasuot ng maayos na damit ang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito pangkaraniwang nagmamadaling tao. Tinitigan siya nito ng may kakaibang pagsusuri. Matagal ka na bang nandito? Tanong ng lalaki. Oo po, sagot ni Mateo. May sandaling katahimikan. May hinahanap akong tao para magbantay sa maliit kong bodega. Hindi mabigat ang trabaho. Kailangan ko lang ng mapagkakatiwalaan. Interesado ka ba? Hindi agad nakasagot si Mateo.
Ilang taon na siyang hindi inaalok ng trabaho. Karaniwan, iniiwasan siya ng mga tao. Ako? Mahinang tanong niya. Tumango ang lalaki. May nakita akong kabutihan sa mga mata mo. Parang tumigil ang oras. Hindi niya alam kung ang pangyayaring ito ay bunga ng pagkakataon o ng mahiwagang singsing, ngunit malinaw na hindi ito karaniwan. Opo, sagot niya, may bahagyang panginginig sa tinig. Dinala siya ng lalaki sa isang maliit, ngunit maayos na gusali. Ipinakita ang mga dapat bantayan, mga kahon, ilang dokumento, at ang simpleng upuan sa tabi ng pinto. Kung magiging maayos ang trabaho mo, babayaran kita linggo-linggo, sabi ng lalaki. At may pagkain kang makukuha araw-araw. Ang salitang pagkain ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, kumain si Mateo nang hindi nagmamadali. Mainit ang kanin. May ulam na sapat ang lasa. Hindi niya mapigilang mapaluha habang ngumunguya. Sa kanyang dibdib, may bahagyang pag-init muli. Pagkatapos ng maghapon, nakatanggap siya ng paunang bayad. Hindi kalakihan, ngunit higit sa anumang hawak niya sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, bumalik siya sa ilalim ng balete. Hindi dahil wala siyang mapuntahan, kundi dahil may nais siyang linawin. Hinawakan niya ang singsing. Kung ikaw ang dahilan nito, sabi niya sa mahinang tinig, hindi ko alam kung pasasalamatan kita o katatakutan. Maya-maya, muling bumigat ang hangin. Sa pagitan ng mga sanga, unti-unting lumitaw ang anino. Ang bawat hiling, wika ng malalim na tinig, ay may pintong binubuksan. Totoo ba ito? Tanong ni Mateo. Ikaw ba ang nagdala ng lalaking iyon? Hindi ko kinokontrol ang mga tao, sagot ng nilalang. Pinapabilis ko lamang ang mga landas na maaari mong tahakin. Napaisip si Mateo. Ibig sabihin, hindi ito basta kayamanan na basta ibinibigay. Ang kayamanan ay hindi laging pera, tugon ng tinig. Ngunit maaari mong hilingin iyon kung nanaisin mo. Tahimik si Mateo. Sa unang pagkakataon, may kakayahan siyang humiling ng higit pa. Bahay, damit, salapi. Ngunit may bumubulong sa kanyang loob na mag-ingat. Ano ang kapalit? Muli niyang tanong. Matagal ang sagot. Ang bawat hiling ay sumusukat sa puso ng may hawak. Hindi niya lubos maunawaan, ngunit sapat iyon upang malaman niyang hindi ito laruan. Sa kanyang kamay, bahagyang kumislap ang singsing. Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog agad. Ang isipan niya ay puno ng posibilidad. Kung ang simpleng pagkain at trabaho ay kayang maabot ng isang bulong, ano pa kaya ang kaya nitong gawin? Ngunit sa dilim ng gabi, may mga matang nagmamasid, hindi lamang mula sa balete, kundi mula sa malayo. At ang unang hakbang sa landas ng kayamanan ay nagsimula na. Lumipas ang ilang araw na tila isang panibagong yugto sa buhay ni Mateo. Ang simpleng pagbabantay sa bodega ay hindi mabigat na gawain, ngunit sa kanya, iyon ay tila isang biyaya na higit pa sa kayamanang pilak o ginto. May regular siyang pagkain, may disenteng tulugan sa isang maliit na silid sa likod ng gusali. Unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang katawan. Ngunit higit sa lahat, naroon ang singsing. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, ramdam niya ang bahagyang init nito. Tila ba may sariling buhay. Hindi ito basta palamuti. Isa itong paalala na ang kanyang kapalaran ay nakatali sa isang kapangyarihang hindi pa niya lubos na uunawaan. Isang hapon, habang mag-isa siyang nakaupo sa harap ng bodega, may isang matandang babae ang lumapit. Marahan ang kanyang mga hakbang at ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit mahinahon. Ikaw ang bagong bantay? Tanong nito. Opo, sagot ni Mateo. Pinagmasdan siya ng matanda, lalo na ang kanyang kamay.
Saglit na nanatili ang tingin nito sa singsing. Saan mo nakuha yan? Tanong nito ng diretso. Bahagyang kinabahan si Mateo. Hindi niya inaasahang may makakapansin. Bigay lamang po, maingat niyang tugon. Hindi ngumiti ang babae, ngunit tila may alam ito na hindi niya sinasabi. Mag-ingat ka, wika nito. May mga bagay na nagbibigay ng biyaya ngunit may kasamang pagsubok. Bago pa makapagtanong si Mateo, nagpatuloy na sa paglakad ang matanda at tuluyang nawala sa kanyang paningin. Naiwan siyang nag-iisip. Pagsubok. Hindi ba't iyon din ang ipinahiwatig ng nilalang sa ilalim ng balete? Kinagabihan, bumalik siya roon. Hindi na dahil wala siyang ibang mapuntahan, kundi dahil hinahanap na ng kanyang isip ang mga sagot. Tahimik ang paligid. Ngunit nang hawakan niya ang singsing, agad niyang naramdaman ang pamilyar na pagbabago sa hangin. Ang bigat, ang lamig, ang presensyang hindi nakikita, ngunit tiyak. Unti-unting lumitaw ang anino. Ano ang nais mong malaman? Tanong ng malalim na tinig. Paano ito gumagana? Diretsong tanong ni Mateo. Hindi maaaring basta ito sumusunod sa bawat salita ko. Hindi agad sumagot ang nilalang. Ang singsing, wika nito sa wakas, ay hindi tagapagbigay ng kapritsyo. Isa itong tagapagpalakas ng intensyon. Hindi ko nauunawaan. Kapag ang iyong hangarin ay malinaw at ang iyong puso ay hindi nababalot ng kasakiman, ang landas ay kusang nagbubukas. Ngunit kapag ang hiling ay nagmula sa kasakiman, ang landas ay nagiging madilim. Natahimik si Mateo. Ibig mong sabihin, sabi niya, kung hihilingin ko ang napakaraming salapi, maaaring magbunga ito ng masama? Hindi ko pinipigilan ang iyong kagustuhan, sagot ng nilalang. Ngunit ang kapangyarihan ay nagpapakita ng tunay na anyo ng may hawak nito. Napatingin si Mateo sa kanyang kamay. Sa loob ng maraming taon, wala siyang pagmamay-ari. Ngayon, may hawak siyang kapangyarihang maaaring magbago ng kanyang kapalaran. Ano ka ba talaga? Tanong niya. Ako ang tagapagbantay, sagot ng nilalang. Hindi ako ang may-ari ng singsing. Ikaw. Nagulat si Mateo. Ako. Sa sandaling isinuot mo ito, tinanggap mo ang tungkulin. Tungkulin? Ang kayamanang darating sa'yo ay hindi para lamang sa sarili. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inisip ang responsibilidad. Sa kanyang isip, ang kayamanan ay kaligtasan, isang paraan upang hindi na muling matulog sa kalsada. Ngunit kung may tungkulin itong kaakibat, ano ang inaasahan sa kanya? Kung tatanggihan ko, mahinang tanong niya. Maari mong alisin ang singsing, sagot ng nilalang. Ngunit hindi mabubura ang pagpili mong ginawa. Tahimik ang gabi. Tanging ang marahang paggalaw ng mga dahon ang maririnig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang takot. Hindi sa nilalang, kundi sa sarili. Paano kung magbago siya? Paano kung ang dating gutom at hirap ay maging dahilan upang siya'y maging sakim? Hindi ko nais maging masama, bulong niya. Kung gayon, tugon ng nilalang. Huwag mong kalilimutan kung sino ka nang wala ang singsing. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Mateo ang isang mahalagang bagay. Ang kapangyarihan ay hindi lamang biyaya, ito ay salamin. At sa mga darating na araw, masusubok ang kanyang puso. Sa kanyang pagbabalik sa bodega, may bagong determinasyon sa kanyang mga hakbang. Hindi na lamang siya pulubi na nabigyan ng pagkakataon. Isa siyang tao na may hawak na kapangyarihang maaaring magtayo o magwasak. At sa malayo, may mga taong magsisimulang makapansin sa kanyang mabilis na pag-angat. Ang lihim na singsing ay hindi naman nanatiling lihim magpakailanman. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Mateo.
Mula sa pagiging tahimik na bantay ng bodega, naging mas mapagkakatiwalaan siya sa paningin ng kanyang amo. Nadagdagan ang kanyang sahod. Nabigyan siya ng mas maayos na tirahan. Nakabili siya ng ilang disenteng damit. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tumitingin siya sa salamin at nakikilala ang sarili. Hindi bilang pulubi, kundi bilang isang taong may direksyon. Ngunit kasabay ng pag-angat na ito ay ang unti-unting paglapit ng tukso. Isang gabi, habang binibilang niya ang kanyang ipon, napansin niyang hindi pa rin yun sapat upang magkaroon ng sariling bahay o maliit na negosyo. Kahit may pagbabago, mabagal pa rin ang pag-usad. Hinawakan niya ang singsing. Isang simpleng hiling lamang, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Maaari mong pabilisin ang lahat. Naalala niya ang babala ng nilalang sa ilalim ng balete. Ang kapangyarihan ay nagpapakita ng tunay na anyo ng may hawak nito. Ngunit ang dating gutom, ang alaala ng pagkatulog sa malamig na semento, ang pangungutya ng mga tao. Lahat iyon ay parang mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Hindi ko nais ang labis, mahinang sabi niya. Gusto ko lamang ng sapat upang hindi na muling maghirap. Sa sandaling iyon, bahagyang uminit ang singsing. Kinabukasan, may kakaibang pangyayari sa bodega. Isang negosyanteng kilala sa lugar ang dumating upang inspeksyonin ang ilang produkto. Habang abala ang mga tauhan, napansin nito ang pagiging maingat at matapat ni Mateo. Walang kahong nawawala, walang dokumentong kulang. Lumapit ang negosyante sa amo ni Mateo. Ang bantay mo, sabi nito, ay bihira sa panahon ngayon. Kung papayag ka, nais kong kunin siya bilang katiwala sa isa kong mas malaking imbakan. Hindi agad nakasagot ang amo. Ngunit nang marinig ni Mateo ang alok, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mas malaking imbakan, mas mataas na sahod, mas malaking responsibilidad. Sa loob ng ilang araw, natuloy ang paglipat niya sa bagong trabaho. Ang sahod ay higit na mataas kaysa dati, higit pa sa inaasahan niyang marating sa loob ng isang taon. Habang nakatayo siya sa loob ng mas maluwang na gusali, napatingin siya sa kanyang kamay. Ito ba ang epekto ng kanyang hiling? O ito ba ang bunga ng kanyang pagsusumikap? Hindi niya matukoy. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Mas madalas uminit ang singsing kapag naiisip niya ang mas malaking kayamanan. Isang gabi, bumalik siya sa ilalim ng balete. Hindi siya tinawag, ngunit alam niyang naroon ang tagapagbantay. Mas mabilis ang pagdating ng mga pagkakataon, sabi niya sa dilim. Ito ba ang kapangyarihan nito? Unti-unting bumigat ang hangin. Ang landas ay bumibilis kapag malinaw ang iyong pagnanais, sagot ng malalim na tinig. Kung hihilingin ko ang mas malaki pa, tanong ni Mateo, hanggang saan ang kaya nitong ibigay? Hanggang saan ang kaya mong dalhin? Tugon ng nilalang. Natahimik siya. May hangganan ba? Muling tanong niya. Ang hangganan ay nasa puso. Sa sandaling iyon, may pumasok na bagong damdamin sa kanya. Isang pagnanais na hindi na lamang makaraos, kundi mangibabaw. Hindi na lamang magkaroon ng sapat, kundi maging sagana. At sa pagnanasang yon, bahagyang kumislap ang singsing, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit kasabay ng liwanag ay isang aninong tila mas makapal sa likuran niya. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang mas madali niyang naaakit ang tiwala ng mga tao. Mas mabilis lumago ang mga negosyong kanyang hinahawakan. Ang perang pumapasok sa kanyang mga kamay ay hindi na lamang sapat, ito'y nagsisimulang sumobra. May mga bagong kakilala, may mga taong nag-aalok ng pakikipagsosyo, may mga papuri na dati hindi niya naririnig. At sa bawat papuri, may bahagyang pag-angat ng kanyang dibdib. Hindi niya namamalayan, ngunit ang simpleng pasasalamat
ay unti-unting napapalitan ng paniniwalang siya'y karapat-dapat sa higit pa. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang silid, tumingin siya sa kanyang refleksyon. Hindi na yun ang pulubing nakaupo sa bangketa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may bagong kinang. Isang bagay na hindi niya palubos makilala. At sa ilalim ng balete, ang tagapagbantay ay tahimik na nagmamasid. Sapagkat ang unang anino ng kasakiman ay nagsimula ng gumalaw. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang pangalan ni Mateo ay nagsimulang umikot sa mundo ng kalakalan. Mula sa pagiging katiwala ng imbakan, naging tagapamahala siya ng ilang sangay. Ang kanyang kakayahang magpasiya ng mabilis at tila laging tama ay hinangaan ng marami. Ang mga taong dati hindi siya pinapansin ay ngayon ay nakikipagkamay sa kanya ng may paggalang. Nakabili siya ng isang maliit ngunit maayos na bahay. Nakapagsuot ng malilinis at mamahaling damit. Ang dati niyang pangarap na simpleng katiwasayan ay tila napalitan ng mas malawak na ambisyon. Ngunit sa bawat pagtaas ng kanyang antas, may kasabay na pagbigat sa kanyang kalooban. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit habang lumalaki ang kanyang kinikita, mas madalas niyang maramdaman ang init ng singsing. Hindi na banayad, kundi tila may bahagyang kirot. Isang gabi, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang bagong bahay, tinitigan niya ang mga papeles ng isang malaking kasunduang nakahain sa kanya. Isang kasunduang magbibigay sa kanya ng napakalaking tubo, ngunit may kapalit. Kailangang tanggalin ang ilang manggagawa upang mabawasan ang gastusin. Hindi iyon personal, bahagi iyon ng negosyo. Iyon ang payo ng kanyang mga bagong kasosyo. Isang pirma lamang, sabi ng isa sa kanila. Mas lalaki ang kita, mas mabilis ang pagyaman. Tahimik si Mateo. Naalala niya ang mga araw na siya'y nasa bangketa. Naalala niya ang pakiramdam ng mawala ng pag-asa. At ngayon, siya ang may hawak ng kapalaran ng iba. Pag-uwi niya, hinawakan niya ang singsing. Kung pipiliin ko ang mas malaking kita, bulong niya, ito ba ay kasakiman? Walang agarang sagot. Ngunit nang sumagi sa isip niya ang larawan ng mas malaking bahay, mas marangyang pamumuhay, at ang paghanga ng iba, biglang uminit ang metal sa kanyang daliri. Kinagabihan, bumalik siya sa ilalim ng balete. Tagapagbantay, tawag niya sa dilim. Dumating ang pamilyar na bigat ng hangin. Ang kayamanan ay dumarami, sabi ng malalim na tinig. Ngunit ano ang nababawasan? Napayo ko si Mateo. Hindi ko nais manakit, sagot niya. Ngunit ganito ang takbo ng mundo. Kung hindi ko ito gagawin, may iba na gagawa. Ang pagpili ay laging sayo, tugon ng nilalang. Hindi ang mundo ang may hawak ng iyong kamay. Tahimik ang gabi. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Mateo ng pangamba. Hindi dahil sa maaaring mawala ang kanyang kayamanan, kundi dahil sa posibilidad na mawala ang dating siya. Kung pipiliin ko ang tubo kaysa sa tao, tanong niya, ano ang mangyayari? Hindi agad nawawala ang biyaya, sagot ng tinig. Ngunit unti-unti nitong binabago ang may hawak. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, hindi siya agad nakatulog. Kinabukasan, dala ang mabigat na pakiramdam. Pumunta siya sa opisina. Nasa kanyang harapan ang kasunduan. Isang pirma lamang. Sa sandaling iyon, mas naramdaman niya ang tibok ng singsing. Tila umaayon sa bilis ng kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pumirma. Sa loob ng ilang linggo, natanggal ang ilang manggagawa. Lumaki ang kita. Umangat ang kanyang reputasyon bilang mahusay at matapang na negosyante. Ngunit sa bawat papuring kanyang tinatanggap, may kasabay na malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang hapon, habang papalabas siya ng gusali, may isang lalaking nakatayo sa labas, isa sa mga natanggal na manggagawa.
Hindi ito nagsalita. Tinitigan lamang siya. Ang tinging iyon ay hindi galit, hindi pagsusumamo. Ito'y tahimik na pagkadismaya. Sa sandaling iyon, bahagyang umitim ang kinang ng singsing. Hindi iyon napansin ng iba. Ngunit naramdaman ni Mateo ang bigat. Sa kanyang pag-uwi, napatingin siya sa kanyang mga kamay. Mas marami siyang ginto ngayon. Ngunit bakit tila mas mabigat? Sa ilalim ng balete, ang tagapagbantay ay nananatiling tahimik sapagkat ang tunay na pagsubok ay hindi sa dami ng kayamanan, kundi sa halaga ng mga kapalit nito. At ang landas ni Mateo ay patuloy na humahati sa pagitan ng liwanag at anino. Mula nang lagdaan ni Mateo ang kasunduan, mas lalo bumilis ang pag-ikot ng kanyang mundo. Dumami ang kanyang kasosyo, lumawak ang kanyang saklaw sa negosyo. Ang dating maliit na pangalan ay naging isa sa mga kinikilala sa larangan ng kalakalan. Ngunit kasabay ng paglago ng kanyang yaman ay ang paglayo niya sa katahimikang minsang kanyang taglay. Ang kanyang mga gabi ay hindi na payapa. Madalas siyang magising sa kalagitnaan ng dilim, tila may bumubulong sa kanyang isipan. Hindi ito malinaw na tinig, kundi isang pakiramdam, isang paalala na may nabago. Ang sing-sing ay hindi na lamang mainit kapag siya'y naghahangad. Minsan, kahit wala siyang iniisip, tila may banayad na kirot sa kanyang daliri. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang maluwang na sala, pinagmasdan niya ang mga bagay na nakapaligid sa kanya. Mga mamahaling muebles, mga palamuting dati tinitingala lamang niya sa malalayong tindahan. Nasa akin na ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili. Bakit tila may kulang? Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang pag-init ng singsing. Hinubad niya ito saglit at inilapag sa mesa. Kaagad niyang naramdaman ang kakaibang panghihina, hindi pisikal, kundi tila may bahaging nawawala sa kanya. Mabilis niya itong muling isinuot at agad bumalik ang lakas. Napaatras siya ng bahagya. Hindi maaari, mahina niyang sabi. Hindi ako dapat umasa sa iyo. Kinagabihan, bumalik siya sa ilalim ng balete, ang lugar na naging saksi sa kanyang simula. Tagapagbantay, tawag niya. Hindi na siya naghintay ng matagal. Bumigat ang hangin at unti-unting nabuo ang anino sa pagitan ng mga ugat ng puno. Bakit tila mas nagiging bahagi ka ng buhay ko? Tanong ni Mateo. Halos may halong galit. Hindi ba't ako ang may hawak ng singsing? May hawak ka ng kapangyarihan, sagot ng malalim na tinig. Ngunit ang kapangyarihan ay may sariling impluensya. Hindi ko nais maging alipin nito. Kung gayon, tugon ng nilalang, huwag mong hayaang ito ang magdikta ng iyong mga desisyon. Napatawa si Mateo ng bahagya, ngunit walang saya. Madaling sabihin, ngunit mula nang isinuot ko ito, nagbago ang lahat. Mas mabilis ang tagumpay, mas malawak ang pagkakataon, at mas mabigat ang puso, dagdag ng nilalang. Hindi nakapagsalita si Mateo. Ang kapangyarihan, pagpapatuloy ng tinig, ay hindi masama. Ngunit kapag nasanay ang tao sa bilis ng pag-angat, natututo siyang katakutan ang mabagal na pag-usad. Napaisip siya, noon, kahit maliit ang kita, may kapanatagan siya sa bawat sentimong galing sa sariling pagod. Ngayon, ang bawat pagtaas ng tubo ay tila inaasahan na parang hindi na sapat ang karaniwan. May kapalit ba ang bawat tagumpay na dala nito? Tanong niya. Hindi ko kinukuha ang iyong kayamanan, sagot ng nilalang. Ikaw ang nagbibigay ng halaga sa bawat kapalit. Sa kanyang isipan, muling sumagi ang mukha ng lalaking natanggal sa trabaho. Ang tahimik na tingin, ang hindi pagsasalitang hinanakit. Sa sandaling iyon, mas lalo pang uminit ang singsing, ngunit hindi tulad ng dati. Ang init ay tila may kasamang bigat. Kung magpapatuloy ako sa ganitong landas,
Tanong niya, hanggang saan ito aabot? Hanggang sa puntong kailangan mong pumili. Sagdang nilalang. Ano ang pipiliin ko? Kung sino ka kapag wala ang lahat? Tahimik ang gabi. Ang mga dahon ay bahagyang gumalaw sa hangin. Sa pag-uwi ni Mateo, mas mabagal ang kanyang mga hakbang. Hindi na siya sigurado kung ang kayamanang hawak niya ay biyaya o pagsubok na dahan-dahang kumakain sa kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw, mas naging agresibo ang kanyang mga kasosyo. May mga panukalang mas malaking proyekto, mas malaking kita, ngunit mas maraming tao ang maaapektuhan. Dati, hindi siya magdadalawang isip. Ngunit ngayon, sa tuwing pipirma siya ng dokumento, nararamdaman niya ang pagbigat ng singsing. Ang kayamanan ay patuloy na dumarami. Ngunit ang kapayapaan ay unti-unting lumalayo. At sa bawat gabi na siya'y nagigising na tila may bumubulong sa dilim, unti-unti niyang nauunawaan na ang tunay na presyo ng kapangyarihan ay hindi nasusukat sa salapi. Ito ay nasusukat sa kaluluwa. Sa kabila ng patuloy na paglago ng kanyang negosyo, hindi mapawi ni Mateo ang pakiramdam na may kulang. Ang mga papuri ay naririnig niya, ngunit hindi na ito tumatagos sa kanyang puso. Ang mga numero sa kanyang mga talaan ay pataas ng pataas, ngunit sa bawat pagtaas ay tila may kapalit na hindi nakasulat sa anumang dokumento. Isang umaga, habang siya'y patungo sa isa sa kanyang mga bagong gusali, may napansin siyang pamilyar na anyo sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking payat, nakasuot ng kupas na damit, nakaupo sa bangketa na may hawak na lumang lata. Isang pulubi. Saglit na tumigil ang kanyang mga hakbang. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang sarili sa parehong kalagayan. Nakaupo sa karton, nakatungo, iniiwasan ang mga matang puno ng paghusga. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, ngunit lumapit siya. "Matagal ka na ba rito?" tanong niya. Nag-angat ng tingin ng lalaki. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang dignidad. "Opo," sagot nito. Walang pagmamataas na naramdaman si Mateo, ngunit may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, bahagyang uminit ang singsing. Hindi tulad ng init ng pagnanasa sa kayamanan, kundi mas banayad, mas malinaw. "May makakain ka na ba ngayon?" tanong ni Mateo. Umiling ang lalaki. Tahimik siyang tumayo at dinala ang pulubi sa isang malapit na kainan. Hindi siya nagpakilala bilang mayaman o negosyante. Tahimik lamang siyang umupo sa tapat nito habang ito'y kumakain. Habang pinagmamasdan niya ang bawat subo ng lalaki, may alaala siyang hindi maitanggi. Ang unang beses niyang kumain, nang may kasiguruhan matapos niyang isinuot ang singsing. Sa kanyang daliri, ang metal ay tila kumikislap sa liwanag. Nang matapos kumain ng pulubi, tumingin ito kay Mateo. "Maraming salamat," wika nito. "Hindi lahat ng may kaya ay marunong tumingin sa tulad namin." Ang simpleng salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang papuri mula sa kanyang mga kasosyo. Sa gabing iyon, bumalik siya sa ilalim ng balete. Hindi na siya puno ng pagdududa o galit. Sa halip, may tanong siyang matagal nang nasa kanyang isip. "Tagapagbantay?" tawag niya. Mabilis ang pagdating ng presensya. "Bakit mas iba ang pakiramdam ngayon?" tanong ni Mateo. "Hindi ako humiling ng tubo. Hindi ako naghahangad ng mas malaki. Ngunit tila mas malinaw ang pakiramdam ko. Ang kapangyarihan," sagot ng malalim na tinig, "ay hindi lamang para sa pagkuha. Ito'y para sa pagbigay." Ngunit hindi ba't sinabi mong susukat ito sa puso ng may hawak? "At ano ang naramdaman mo kanina?" tanong ng nilalang. Napaisip siya. "Higit na kapayapaan," sagot niya sa wakas. "Kung gayon," wika ng tinig, "nagsisimula mong makita ang tunay na layunin ng singsing.
Tahimik ang gabi, ngunit hindi na mabigat ang hangin. Sa pag-uwi ni Mateo, hindi niya agad tiningnan ang kanyang mga talaan o kita sa halip. Naupo siya at nagsimulang magplano, hindi ng bagong proyekto para sa tubo, kundi ng paraan upang matulungan ang mga manggagawang nawalan ng trabaho. Hindi niya nais ibalik ang nakaraan, ngunit maaari niyang baguhin ang kasalukuyan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may kontrol siya, hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi niya alam na ang bawat hakbang patungo sa kabutihan ay may kasabay na pagsubok, sapagkat ang kapangyarihan na kayang magbigay ay kaya ring kwestiyonin ng mundo. At sa pagharap niya sa mukha ng kanyang nakaraan, mas lumalapit siya sa sandaling kailangan niyang pumili ng buo. Kung sino si Mateo kapag wala ang singsing at kung sino siya kapag hawak niya ito. Hindi nagtagal ay isinakatuparan ni Mateo ang kanyang plano. Tahimik niyang ipinatawag ang ilan sa mga manggagawang natanggal noon at inalok ng bagong trabaho sa isang proyektong siya mismo ang nagpasimula. Isang maliit na paggawaan na may layuning magbigay ng hanapbuhay sa mga nawalan ng pagkakataon. Hindi ito kasing laki ng kanyang pangunahing negosyo. Hindi rin ito agad magdadala ng malaking tubo. Ngunit malinaw ang kanyang hangarin. Itama ang bahaging siya mismo ang nakasira. Sa simula, maayos ang lahat. Ang mga manggagawa ay nagulat, ngunit nagpasalamat. Ang ilan ay may pag-aalinlangan, subalit tinanggap ang alok. Ngunit ang pagbabago sa direksyon ni Mateo ay hindi nakaligtas sa pansin ng kanyang mga kasosyo. Bakit ka maglalagay ng puhunan sa proyektong mababa ang kita? Tanong ng isa sa kanila sa isang pulong. Hindi ito praktikal. Hindi lahat ng bagay ay sinusukat sa tubo. Mahinahong sagot ni Mateo. Nagkatinginan ng mga kasosyo. May ilan nang ngumiti ng may pagdududa. Ang negosyo ay negosyo. Wika ng isa pa. Kapag pinasok mo ang emosyon, mawawala ang balanse. Tahimik si Mateo. Ngunit sa loob niya, malinaw ang kanyang desisyon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang mga bulong. May mga nagsasabing nagiging mahina siya. May ilan na nagdududang baka naapektuhan siya ng labis na kumpiyansa o kaya'y hindi na siya kasing talas ng dati. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang tanggapan, tiningnan niya ang mga tala ng kita. Totoo, bumagal ang pag-angat. Hindi dahil nalulugi siya, kundi dahil mas pinili niyang ipamahagi ang bahagi ng kita sa mga proyektong may layuning makatulong. Hinawakan niya ang singsing. Hindi ito kasing init tulad ng ngayong dati kapag siya'y naghahangad ng mas malaking tubo. Sa halip, banayad ang init, tila sumasang-ayon sa kanyang pinili. Ngunit hindi lahat ay payapa. Kinabukasan, may natanggap siyang balita. May ilang kasosyo ang nagbabalak na bawasan ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa tingin nila'y nagiging masyadong malambot ang kanyang pamumuno. Sa sandaling iyon, bumalik ang dating tukso. Isang hiling lamang, isang malinaw na intensyon. Maaaring mapanatili niya ang kanyang kapangyarihan ng walang hadlang. Sa kanyang isipan, sumagi ang posibilidad na gamitin ang singsing upang maimpluwensyahan ang sitwasyon upang masigurong mananatili siya sa tuktok. Kung gagamitin ko ito para protektahan ang sarili ko, bulong niya, mali ba yon? Kinagabihan, muli siyang nagtungo sa ilalim ng balete. Tagapagbantay, tawag niya. Mabilis na dumating ang presensya. Ang mundo ay hindi palaging tatanggap sa iyong kabutihan, sabi ng malalim na tinig bago pa man siya makapagsalita. Kung hahayaan kong maagaw ang aking posisyon, sagot ni Mateo, maaring mawala ang kakayahan kong tumulong. Kung pipilitin mong manatili, gamit ang kapangyarihang hindi nakikita. Tugon ng nilalang, ano ang pagkakaiba mo sa mga pinanghahawakan mo noon?
Napabuntong hininga siya. Hindi ko nais bumalik sa pagiging sakim, sabi niya. Ngunit ayokong mawala ang pagkakataong makagawa ng tama. Ang tunay na kapangyarihan, wika ng nilalang, ay hindi nagmumula sa takot na mawalan. Tahimik ang gabi. Mas malamig ang hangin kaysa dati. Sa pag-uwi ni Mateo, hindi siya gumawa ng hiling. Hindi niya pinilit ang sitwasyon. Sa halip, kinabukasan, umarap siya sa kanyang mga kasosyo nang walang lihim na intensyon. Ipinahayag niya ang kanyang paninindigan na ang negosyo ay maaring maging instrumento ng kita at kabutihan ng sabay. May ilan na hindi sumang-ayon, may ilan na umalis, ngunit may ilan ding nanatili. Ang kanyang impluwensya ay nabawasan, ngunit hindi nawala. At sa kanyang daliri, ang sing-sing ay nanatiling tahimik. Hindi kumikislap ng matindi, hindi rin umiitim. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Mateo na ang pagsubok ay hindi lamang sa pagitan ng kayamanan at kahirapan. Ito ay sa pagitan ng takot at paninindigan. Ang mundo ay maaaring tumutol sa kanyang pagbabago. Ngunit ang mas mahalaga ay kung siya mismo ay mananatiling totoo sa sarili. At sa paglipas ng gabi, habang siya'y nag-iisa sa kanyang silid, malinaw sa kanya na ang tunay na laban ay hindi laban sa iba, kundi laban sa aninong minsan niyang hinayaan na mamayani sa kanyang puso. Unti-unting nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Bagamat na natiling iginagalang si Mateo, hindi na siya ang sentrong tinig sa bawat desisyon. May mga pagkakataong hindi na siya kinokonsulta. May mga pulong na tila formalidad na lamang ang kanyang presensya. Hindi siya tinanggal, hindi siya pinahiya. Ngunit naramdaman niya ang tahimik na pag-urong ng impluwensya. Sa mga nakaraang buwan, maaaring ginamit niya ang singsing upang ibalik ang dati niyang posisyon. Isang malinaw na pagnanais lamang at marahil ay muling magbubukas ang landas pabor sa kanya. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, mas ibinuhos niya ang panahon sa maliit na paggawa ang kanyang itinatag. Doon, hindi siya tinatawag na Ginoo o tagapangulo. Siya ay simpleng Mateo, nakikipag-usap sa mga manggagawa, nakikinig sa kanilang mungkahi at personal na sinusuri ang kalidad ng kanilang produkto. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga taong dati na may nawalan ng trabaho, ngunit ngayoy muling may pag-asa, napansin niyang hindi mainit ang singsing. Tahimik ito. Hindi tulad ng dati na tila may sariling tibok. Ngayon ay parang karaniwang metal lamang. Naramdaman niya ang kakaibang pangamba. Kinagabihan, tinanggal niya ang singsing at inilapag sa mesa. Wala ang dating panghihina. Wala ang pakiramdam na may nawawala. Tahimik lamang. Dahan-dahan siyang napaupo. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Nawawala na ba ang kapangyarihan? Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Muli siyang nagtungo sa ilalim ng balete. Ang gabi ay payapa, ngunit may kakaibang linaw sa hangin. Tagapagbantay, tawag niya. Ilang sandali ang lumipas bago lumitaw ang anino. Ngunit ngayon, hindi na ito kasing bigat ng dati. Mas malinaw ang hugis, ngunit mas tahimik ang presensya. Nararamdaman kong humihina ang singsing, sabi ni Mateo. May mali ba akong ginawa? Walang mali, sagot ng malalim na tinig. Kung gayon, bakit tila nawawala ang kapangyarihan nito? Dahil hindi mo na ito kinakailangan sa paraang dati. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ngunit hindi ba't ito ang nagdala sa akin ng lahat ng ito? Ang singsing ay nagbukas ng mga pinto, tugon ng nilalang. Ngunit ikaw ang lumakad. Tahimik si Mateo. Kapag ang isang tao ay natutong pumili ng tama ng hindi umaasa sa kapangyarihan, dagdag ng tinig,
Ang kapangyarihan ay hindi na kailangang magpakita. Unti-unting naunawaan ni Mateo. Noon, bawat desisyon niya ay may kasamang pagdududa at tukso. Ngayon, kahit mawala ang impluensya niya sa malaking kumpanya, hindi na siya natitinag. Kung tuluyan itong mawala, tanong niya, ano ang mangyayari? Mananatili ang iyong pagkatao, sagot ng tagapagbantay. At yun ang tunay na kayamanan. Sa sandaling iyon, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi gaan. Sa pag-uwi niya, hindi niya agad isinuot muli ang singsing. Inilagay niya ito sa isang maliit na kahon sa kanyang mesa. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang kanyang gawain. Patuloy ang kanyang pagtulong. At kahit hindi na kasing bilis ang pagdami ng kanyang yaman, sapat ito at higit pa sa sapat. Isang umaga, habang binubuksan niya ang kahon upang tingnan ang singsing, napansin niyang nagbago ang itsura nito. Ang maitim na bahid ay tila nawala. Ang kinang ay mas malinaw, ngunit hindi nakakasilaw. At nang isinuot niya ito muli, wala siyang naramdamang init. Wala ring lamig. Tanging katahimikan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang isang mahalagang katotohanan. Ang kapangyarihang minsang nagdala sa kanya sa tuktok ay hindi kailanman ang tunay na pinagmulan ng kanyang pagbabago. Ito'y naging gabay lamang. Ang tunay na himala ay hindi ang kayamanang natamo niya, kundi ang taong kanyang piniling maging. Ngunit ang katahimikang yon ay maaaring maging hudyat ng bagong yugto, isang pagsubok na hindi na tungkol sa pagyaman, kundi sa kung paano niya haharapin ang mundo nang wala ang dating sandigan. At sa ilalim ng balete, ang anino ay unti-unting nagiging mas manipis, tila handa ng maglaho. Dumating ang mga araw na tahimik at maayos ang takbo ng buhay ni Mateo. Hindi na siya sentro ng pinakamalalaking kasunduan, ngunit hindi rin siya nawalan ng saysay. Ang maliit na paggawa na kanyang itinatag ay patuloy na lumalago. Hindi sa bilis ng malalaking korporasyon, kundi sa tibay ng tiwala at malasakit. Ang kanyang pangalan ay hindi na binibigkas ng may takot o paghanga dahil sa kayamanan. Sa halip, ito'y sinasambit ng may paggalang. Ang singsing sa kanyang daliri ay nananatiling tahimik. Wala na ang dati nitong init, wala na rin ang kirot. Para lamang itong isang simpleng alahas, ngunit alam niyang hindi ito pangkaraniwan. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, napansin niyang tila mas maliwanag ang buwan. May kakaibang pakiramdam sa hangin, pamilyar, ngunit matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya namalayang ang kanyang mga hakbang ay muling nagdala sa kanya sa ilalim ng balete. Matagal na rin mula nang huli siyang pumunta roon. Tumayo siya sa harap ng matandang puno at marahang nagsalita. Kung naririyan ka pa, wika niya, nais kong magpasalamat. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, unti-unting bumigat ang hangin. Hindi nakakatakot, kundi marangal. Ang anino ay muling lumitaw, ngunit hindi na kasing laki o kasing dilim ng dati. Hindi mo na ako madalas tawagin, sabi ng malalim na tinig. Hindi ko na kailangan, sagot ni Mateo ng may ngiti. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Handa ka na, wika ng tagapagbantay. Handa saan? Sa pagpili nang wala ang gabay ng kapangyarihan. Napatingin si Mateo sa kanyang kamay. Kung kukunin mo ang singsing, sabi niya ng mahinahon, hindi ako tututol. Hindi ko ito kukunin, tugon ng nilalang. Ngunit may huling pagsubok. Hindi siya natakot. Sa halip, nakinig siya. Bukas, wika ng tinig, may darating na alok. Isang pagkakataong maibalik ang lahat ng impluensyang nawala sa iyo. Masigit pa sa dati. Ngunit ang kapalit ay tahimik na pagwawalang bahala sa mga pangakong iyong pinanghawakan. Tahimik si Mateo.
Hindi ito dadalhin ng mahika, dagdag ng nilalang. Ito'y darating sa paraang natural, isang legal, makatuwirang alok. Walang makapipigil sa'yo kung tatanggapin mo. Kung tatanggihan ko? Tanong niya. Walang mawawala sa'yo, maliban sa posibilidad na maging mas makapangyarihan kaysa sa dati. Nauunawaan ni Mateo. Ito ang muling tukso, hindi sa pamamagitan ng init ng singsinging, kundi sa pamamagitan ng lohika at ambisyon. Kinabukasan, tulad ng sinabi ng tagapagbantay, may dumating na panukala. Isang malaking grupo ng mga negosyante ang nag-alok sa kanya ng posisyon sa pamunuan ng isang mas malawak na organisasyon. Mas mataas na kita, mas malawak na impluensya, mas malaking pangalan. Ngunit may kondisyon. Isasara ang kanyang maliit na paggawaan at pagsasamahin ng mga tauhan sa mas malaking sistema kung saan hindi tiyak kung mananatili ang kanilang trabaho. Tahimik niyang binasa ang mga dokumento. Walang ilegal, walang malinaw na mali. Ngunit alam niya ang epekto. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang singsing, hindi upang humiling, kundi upang alalahanin. Naalala niya ang bangketa, ang unang pagkain, ang lalaking tumingin sa kanya nang may pagkadismaya. Ang mga manggagawang muling nagkaroon ng pag-asa. Marahan niyang ibinaba ang mga papeles. Hindi ako tatanggap, malinaw niyang sabi. Nagulat ang mga negosyante. May ilan na nagtangkang kumbinsihin siya, ngunit nanatili siyang matatag. Sa pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi siya dumiretso sa bahay. Muli siyang pumunta sa ilalim ng balete. Pinili ko, sabi niya sa dilim. Unti-unting lumitaw ang anino sa huling pagkakataon. At ano ang nararamdaman mo? Tanong ng tagapagbantay. Kapanatagan, sagot ni Mateo. Hindi ako natakot mawalan. Hindi ako naghangad ng higit sa kailangan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagliwanag ang paligid. Hindi nakakasilaw, kundi payapa. Natapos na ang iyong pagsubok, wika ng nilalang. Ang singsing ay hindi kailanman para sa kayamanan lamang. Ito'y para ihayag kung sino ka kapag may kapangyarihan ka. Unti-unting naglaho ang anino, tila usok na tinangay ng hangin. Hindi na bumigat ang hangin, hindi na bumalik ang presensya. Naiwan si Mateo sa ilalim ng puno, ngunit hindi na siya nag-iisa sa kahulugan ng kanyang paglalakbay. Sa kanyang daliri, ang singsing ay nanatiling payak, at sa kanyang puso, malinaw ang katotohanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa tibay ng paninindigan. Mula sa pagiging pulubi sa bangketa hanggang sa pagiging taong may kakayahang pumili, natutunan ni Mateo na ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong hawak, kundi sa kung gaano karami ang kaya mong bitawan. At sa ilalim ng lumang balete, kung saan nagsimula ang lahat, nagwakas ang isang pagsubok at nagsimula ang isang buhay na hindi na umaasa sa mahika, kundi sa sariling puso.